Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Meron pong naghain ng bill sa Amerika, mga kaibigan, no? Isang mambabatas para ipatigil ang assistance o tulong na ipinapadala nito sa ating pong Philippine National Police at sa Armed Forces of the Philippines. Sagot naman ng Malacanang dyan, Kwanho, ha? Ano raw? A very wild suggestion. Ito na, tumahol na po ang mga Noel. No election. Talagang like mother, like father, like son. Ano po ha, mga kaibigan? Ang nagpapanukala at nagpalutang po nitong katarantaduhang ito ay walang iba kung hindi si Mickey Mouse Arroyo. Itong mga peking politiko. Naging anak, mga kaibigan. Napupwesto, hanap buhay na talaga eh. Talagang ang buong buhay, ang kanila isinasandal, mga kaibigan, ang pagkita ng salapi sa gobyerno. Nabubuhay sa dugo at luha ng sambayanang Pilipino. Ganon din yung gustong sumunod, hindi ba? Gusto rin, anak naman ang susunod. At meron ng pinangalanan ng Facebook mga kaibigan kung sino ang nasa likod noong pong account na ginagamit po sa sa mga disinformation na na-trace sa isang opisyal, mababang opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Sa Philippine Army, sa branch of service ng Philippine Army. Isang kapitan. Bueno, mga kaibigan, ito hong maganda itong balitang ito. Itong isang mambabatas ang naghain po ng panukalang batas sa Kongreso, sa kanilang Kongreso doon, sa House of Representatives ng Estados Unidos para suspindihin ng Amerika ito pong provision of security assistance sa Pilipinas hanggang sa ang gobyerno raw ng Pilipinas ay makagawa ng tiyak na reforma, mga kaibigan, sa military at police forces. Yan ho ang panukala na inihain ni nitong si Pennsylvania Representative Susan Wild, nito pong September 17 pa. Mga kaibigan, nung isang linggo pa pala po ito. Ngayon, ito ho'y nakapaloob doon sa proposed, ang pamagat ng batas, panukalang batas ay Philippine Human Rights Act. At ang sponsor nga po ay itong si Pennsylvania Representative Susan Wild. Sa panukalang batas na ito, mga kaibigan, ay binanggit nitong si Representative Wild yung pong human rights abuses, pag-abuso sa karapatang pantao sa bansa, as well as President Rodrigo Duterte's brutal regime using the pretext of the so-called anti-terrorism law. Ayan po, mga kaibigan. Sandali lamang, nakalimutan ko palang mag-share ng ating programa. Sandali po lamang, mga kaibigan, isi-share ko lang
doon sa ating ibang page. Ayan, kasi maraming nagtatanong kinabukasan pag sinabi, hindi natin na-share, sasabihin, bakit wala? Ayan po mga kaibigan, lalo na yung mga senior citizen, kaya nakakaawa naman nagpupuyat sila, pagkatapos hindi tayo mapapakinggan, ano po mga kaibigan. Bueno, ito na ho, na-share na natin para dun sa mga laging nagtatanong. Tutuloy lang natin itong balita. At ito ho'y para bilang pagtutol doon sa pag-abuso sa karapatang pantao na pinupuntirya yung mga labor organizers, workers, and political opponents. Ang sabi ho dito nung Congresswoman na si Wild, in response to these abuses, bilang tugon niya dito sa mga pag-abuso, I introduced the Philippine Human Rights Act. Ayan, aking pinanukala o inihain itong Philippine Human Rights Act, which would block na siya niyang haharang doon sa pondo ng Estados Unidos para sa pulis at military assistance sa Pilipinas, outlining a serious basic criteria which would have to be met in order to resume such funding. Ibig kong sabihin, merong in-outline, may mga outline na mga criteria, importanteng criteria, na kailangan matugunan muna ng Pilipinas para ito pong pagsuspending ito ay i-lift, mga kaibigan, sabi niya, I am proud to stand alongside so many faith and civil society organizations in advocating for legislation. Ayan. At kung ito po, mga kaibigan, ay maipapasa, ang mga sumusunod, babasahin natin yung mga kondisyones, mga kaibigan, na kinakailangang mapatunayan ng gobyerno ng Pilipinas para itong suspension sa pondo sa ipinadadalang tulong ng Amerika sa militar at sa mga pulis, ma-lift, mga kaibigan, bawiin. Di ba? Ito ang mga sinasabing requirements kung maipasa itong batas na ito na kailangang patunayan ng Pilipinas para mabawi yung pagsuspinde at para ituloy lamang ng Estados Unidos yung tulong, ipinadadalang tulong sa sa militar at sa pulis natin. Ang sabi dito, unang-una, investigate and prosecute members of the military and police. Imbestigahan anya at usigin itong mga miyembro ng militar at pulis who are credibly found to have violated human rights, na ika nga po ay na tuklasan na lumabag sa karapatang pantao. Ayan. Withdraw the military from domestic policy. Ano ba ibig sabihin nun? Sa pagkakaintindi ko, yung withdraw the military from domestic policy, ibig sabihin, huwag mong gamitin yung military laban sa sarili mong mamamayan. Yun ang katumbas na ibig sabihin nun. Kasi yan na nangyayari.
ginagamit na sa pananakot. At ang masama nito, ang ating military, mas masahol pa ron sa sinasabi, binabanggit dito. Bakit? Pinamimigay na ang seguridad, ang pambansang seguridad ng bansa natin sa dayuhang incheck. Ayan po, ha? Yung isa pangatlo, establish protection of the rights of trade unionists, journalists, human rights defenders, indigenous persons, small farmers, LGBTI activists, and critics of the government. Magtatag-anya, kailangan magtatag ng proteksyon para sa karapatan ng mga unionista, mga mamamahayag, human rights, mga tagapagtanggol ng karapatang pantao, indigenous persons, yung ating mga indigents, small farmers, LGBTI, kasama na ho dito. Si Soriano, kasama rito. Activist, LGBTI activist, and critics of the government. Pati yung mga kritiko ng gobyerno, kailangan ma-establish, maitatag ang proteksyon para sa kanila. Matiyak, masiguro na establisado yan. At ang pang-apat ba ito? Tama, apat itong requirements pala. Hindi, pang-apat, 5 itong requirements. Ang pang-apat, take steps to guarantee a judicial system that is capable of investigating, prosecuting, and bringing to justice members of the police and military who have committed human rights abuses. Gumawaan niya ng hakbang, kailangan gumawa ng hakbang na gagarantya sa isang sistema ng ating pong judicial system, sa judiciary natin, na may kakayahang mag-imbestiga, umusig, at mabigyan ng katarungan, o maiharap sa batas, mapanagot sa batas, itong mga miyembro ng pulis at militar who have committed o nakagawa ng human rights abuses, pag-abuso sa karapatan. At ito yung panlima, fully comply with any and all audits or investigations regarding the improper use of security aid. Naku, matindi to. Yung panlima, matindi. Dapat sumunod sa lahat ng pag-audit or investigations patungkol sa maling paggamit ng mga ipinadadalang tulong ng Amerika na leche na. Mga kaibigan, pagkakaintindi ko dito sa panlima, mga kaibigan, ito'y mukhang merong malaking anomalya sa ating Armed Forces of the Philippines, mga kaibigan. Kaya hindi hindi transparent. Asan yung mga pera? Saan ba ginagamit ng military yung pinadadalang tulong ng Amerika? Baka hindi lang sa military ito pati sa gobyerno natin. Ito'y napapanahon
yung sinasabi doon sa panlima na requirement. Sapagkat itong administrasyong ito, unang-una, hindi lang aid eh. Hindi lang yung tulong eh. Kundi pati mga utang eh. Hindi transparent. Ha? Walang, hindi ipinapaliwanag kung paanong ginasta yung mga pera na yan. Katulad dun sa malaking pondo na inutang sa panahon ng pandemya, hindi ho ba? Kung ang tinutukoy dito, kung sa military ito, mga kaibigan, abay, maraming lalabas na kwan dyan. Ibig sabihin, ano ba ang... basahin ko muna, maigsi na lang ito eh. Itong panukalang ito ay co-sponsored ng 24 pang ibang congressmen sa Amerika. At ito ay nirefer na sa Committee on Foreign Affairs at Committee on Financial Services of the U.S. Congress. Ang sabi ho ni Wild, let us make clear, gawin nating maliwanag, that the U.S. will not participate na ang Estados Unidos ay hindi makikilahok in the repression, yung pang-aapi. Let us stand with the people of the Philippines. Ngayon, masasabi natin, mabuti may Amerika. Hindi ba? Mabuti na lang may Amerika eh. Kung wala, di tuloy-tuloy na mga abuso ngayon dito, mga kaibigan. Alam ba ninyo na kaya lang hindi nila maitodo yung kanilang mga plano? Dahil ito sa mga ipinakikitang pagmamalasakit ng Amerika at ng malalaking bansa sa atin. Bakit nila ginagawa yun? Siyempre, yun ang itatanong ng pangkaraniwan tao. Bakit nila pagmamalasakitan ang mga mamamayan sa Pilipinas katulad ng sinasabi nitong si Wild sa kanyang pahayag na let us stand. Panawagan ito sa kanilang kongreso na manindigan tayo sa panig ng mga mamamayang Pilipino. Bakit nila ginagawa yan, mga kaibigan? Kasi po, tayo ay kabilang sa mga bansa, yun yung malimit natin sinasabi, na merong commitment sa mga kaalyadong bansa ng Amerika at ng mga malalaking bansa, maliliit na bansa. Kumbaga, yung United Nations, hindi man lahat ng bansa ron, pero pag miyembro ka nun, kung ano yung commitment, halimbawa, may commitment ang United Nations para pagpapahalaga doon sa karapatang pantao, hindi ka pwedeng humiwalay doon. Dahil committed tayo ron. Ang katunayan ng ating commitment dyan, merong itinatag dito eh. Lahat ng bansang ika nga po gumagalang sa karapatang pantao, meron silang kanya-kanyang tanggapan sa kanilang bansa na katulad na sa atin na kung tawagin dito ay Commission on Human Rights. Kaya meron yan. Bakit? Iyan ang iyan ang katibayan na sumusunod tayo doon sa pandaigdig na kasunduan. Kaisahan yan.
mga kaibigan. Pagkatapos, hindi mo pwedeng itatag lang yung opisinang ganon. Ha? Hindi lamang yun ang commitment mo, yung magtatag ka ng opisina. Kundi, sisiguraduhin mo na yung purpose o layunin kung bakit itinatag ang mga ganyang tanggapan katulad ng Commission on Human Rights, siguruhin mo na mapangangalagaan ng inyong bansa ang karapatang pantao ng inyong mga mamamayan. Hindi lamang naman na nakasaad dyan sa mga kasunduan na yan yung pagtatatag ng opisina. Kung hindi, marami pa yan kung paano mo pangangalagaan. Pinalulusutan. Sasabihin ng laban, nakatsinelas yun nakapaa yun ang laban mga kaibigan, nung tinukhang. Pero yung mga mayayaman na mga inchik, na mga talagang utak ng droga, yung malalaking sindikato, walang napatay. Kung talagang tutusin ninyo, doon pa lang maliwanag na yan Kahit ano pang sabihin ninyong hindi totoo yan, ang laban yan, hindi totoo yan, walang maniniwala na. Wala na. Kaya, itong congressman na ito binabasa natin kung paano ini-interpret ko yung balita. Di ba? Kasi commentator tayo, hindi naman tayo newscaster Binabasa ko muna yung balita para malaman nyo kung saan manggagaling ang ating komentaryo. Kaya ko lang binabasa yung balita. At base sa balitang ito, magbibigay ako ng aking pananaw tungkol dyan sa balitang yan. Mga kaibigan, ano ang ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan ay mabigat. Mga kaibigan, iyan na yung mga sinasabi nating ibinababala natin na unti-unting sisikipan daigdig nitong administrasyong ito. Unti-unti ka nang tatanggalan ng pakpak Kahit gaano mang katayog ang lipad mo, tatabasin niyang pakpak mo. Katulad yung pinag-uusapan natin kahapon, yung sa United Nations, na salita ni Presidente Duterte, kung ano yung sinabi natin kagabi, yun ang mga sinasabi na lumabas ngayong araw na ito Ewan ko kung iba, nakapagsalita pa. Ano ang ibig sabihin lahat? Yung credibility na ng administrasyon na maiwasto pa nito yung pagkakamali. Medyo question mark na. Pagka nadungisan ng kredibilidad mo, ibig sabihin, hindi ka na magiging kapani-paniwala. Napakahirap mo ng paniwalaan. At para kapaniwalaan, kailangan may maipakita ka katulad nito. Di ba? Sinususpinde yung pagbibigay ng pondo sa ating military and Philippine National Police. Mga kaibigan, titignan nila. Hindi pwede rito yung salita lang. Hindi totoo yan Hindi pwede yun. Kahit ano pang kampanya gawin ng mga ambasador, yung kamukha ng sinasabi ni Mantika Roque. Si Harry nagmamantika Roque ang muka, mga kaibigan. Kahit ano pang sabihin mo, nananawagan, di ba? Kayo mga ambasador, tulungan nyo kaming magpaliwanag. Diyan. Kahit anong paliwanag nun. Hindi yun ang barometro para mabawi mo ang tiwala. Kahit naman sa pangkaraniwan tao ultimo sa mag-asawa
Subukan mo yung isa dyan. Kumaliwa. Kaagad-agad ba? Makukumbinsi niya yung asawa niya. Na siya'y mabait na. Siyempre, laging nandun sa ulo ng babae yun. Di ba? Laging may pagdududa yun. Kahit yung babae, ganun din. Baliktarin mo, sitwasyon. Meron nga akong alam tumawag yung lalaki, nasa opisina Hello? Cellphone ang gamit mga kaibigan Di ba, hindi na uso landline kasi ngayon. Sabi nung lalaki doon sa kanyang asawa, nasan ka? Nandito ako sa bahay. Kasi duda yung asawa niya Yung lalaki, duda Baka wala siya sa bahay. Tinawagan siya, tanghali. Sabi, nasan ka ba? Nasa bahay ako. Maniwala ako. O kung talaga nasa bahay ka. Di ba? Ano hihingi ng lalaki? Katunayan. Di ba? Kung talaga nasa bahay ka, patunugin mo yung blender. Buksan mo yung blender. Yung blender ng pagkain, di ba? Tumutunog yun binuksan ng babae, tumunog. Sige okay. Sige, uwi na lang ako mamaya pagkalabas ko dito sa opisina. Umuwi na yung lalaki. Tanghali siya tumawag. Umuwi siya ngayon, mga alas 6 na siguro nakarating ng bahay. Siyempre, alas 5 labasan sa opisina, alas 6 na makararating ng bahay yon. Pagdating niya ngayon, sa labas pa lang, nabungaran niya yung dalawang anak nila. Nakaupo sa hagdanan sa labas ng bahay. Paglapit niya, sabi niya, ba't kayo nandyan? Nakaupo kayo dyan. Nasaan ang nanay niyo? Wala ho Kanina pa nga umalis Ano? Tumawag ako kanina, kausap ko lang Ang sabi niya, nandito siya sa bahay. Hindi ho Anong oras umalis? Kanina pa hong umaga walang yung buhay ito. Yung pala, yung blender, dala-dala ng asawa niya. Yun ang credibility na sinasabi natin. Pag nawala yung credibility, ang hirap mong patunayan yun. Di ba? Ang hirap mong maibalik yun. Kaya yung sinasabi ni Presidente Duterte, hindi bebenta yun sa United Nations. Ano yung mga yung bata? Ano yung mga yun hindi seryoso sa buhay? Mga kaibigan, dito lang naman pwede yung ganyan Yung iba yung sasabihin mo, iba sa ginagawa mo. Sabi nga natin, the proof of the pudding is in the eating. Di ba? Mga kaibigan, kailangan yung sinabi mong yun, makita sa ginagawa mo. Kahit sa mata ng Panginoon Diyos pwede ba yung dasal ka ng dasal? Hindi na ho ako magnanakaw. Ang paniwala ng mga magnanakaw, lalo na yung mga magnanakaw sa gobyerno, pagka nagnakaw sila, nagsimba sila ngayon, akala nila pinatawad na sila nagbigay pa nga ng donasyon akala nila nasusuhulan ng Diyos. Hindi ba sa mata ng Diyos? Paano mo malalamang pinatatawad ka ng Diyos? Doon ka ba, pagbabasihan ba ng Diyos yung paghingi mo ng tawad? Madali sabihin yun Di ba? Lalo na walang hiyang tao. Tingnan mo yung mga magnanakaw sa gobyerno. Huli na sa pagnanakaw, makapal pa rin ang mukha. Hindi raw totoo. Paninira daw yan. Di ba? Saan ka tinitignan ng Diyos? Dito sa gawa mo, tsaka sa puso mo. Kung nagbago ka. Ang Diyos nagpapatawad yan Di ba? Pero para ka patawarin, titignan.
'Di ba? Hindi pwedeng salita lang. Kasi nababasa niya yung puso mo. 'Di ba? At nakikita sa gawa mo. Oh, akala nito mga hayop na ito, pati Diyos niloloko eh. Akala nila maloloko nila eh. Akala mo mabobola ang Diyos? Hindi mo mabobola yun. Ganon din ito. Ha? Hindi man Diyos ito makakausap mo. Ito mga ito, pumasok sa public service yung mga yan, pumasok sa gobyerno yung mga kausap mo dyan sa United Nations, hindi mo kagaya yan. Hindi kagaya ng mga walang ya dito sa Pilipinas yan na politiko. Seryoso sila ron, mga kaibigan. Akala mo madali, bata? Ay, hindi na. Sa bata, magagawa mo yun, di ba? O, na. Hindi na ulit papaluin, ha? O, mga kaibigan. Sa bata, magagawa mo yun. O, pero titignan nila yan, eh. Ayan, nagsusunod-sunod na, oh. Akala mo, ano tawag mo dyan? Ang itanong mo dyan, kapag kaya nilabag mo, yun lang ba ang pananagutan mo? Paano yan? Kung hindi niya maipaliwanag yung mga katulad niyan, yung i-account mo, i-audit ka or investigation, susunod ka. Fully comply with any and all, kahit ano at lahat ng audit. Ha? Saan? Or investigation regarding the improper use of U.S. security aid. Mangangatog na itong mga to, mga kaibigan. Kung ano nga sinasabi. Yung iniinsulto pa yung kwan eh. Yung congresswoman. Akala nila ganun. Hindi ba natatandaan ninyo nung kinansila visa ni Bato? Tsaka nung iba pa? Di ba? Nang lahat na walang yari ito, nakaalyado ni Presidente Duterte. Kinansila visa sa Amerika, di ba? Oh. Nagyabang pa si Bato, di ba? Punta na lang daw siya sa China. Oh, di pumunta ka. Oh, pero sa totoo lang, kumbaga ang sakit nun. Sipin mo, tanggalan ka ng visa. Paano kung may property si Bato sa Amerika? Katulad ng nababalita. Paano kung totoo yan? Di na leche na. Mga kaibigan, di ba? Sabi lang yun, iba yung sabi, kesa sa katotohanan. Kesa yung totohanang consequence. Sinasabi natin. So lahat yan, pumapatak lagi dun sa sinasabi nating rule of law. Ano ba ang nirereklamo ng mga pumupuna ngayon sa gobyerno? Ng mga oposisyon. Kahit hindi oposisyon. Ang paniwala ko, mga kaibigan, napakarami na. Naghihintay lang. Kung kailan sila, o kung naghihintay lang ng eleksyon. Mga kaibigan, yun ang inasahan. Magkakaroon ng eleksyon. Ha? Kasi po, nagtitiis pa. Kaya pang tiisin. Pero napakarami ng mamamayan. Ha? Ang ika nga po ay hindi na natutuwa. Simula nung maupo ang kasalukuyang administrasyon, walang nangyari kundi patong-patong na stress ang inabot ng sambayan ng Pilipino. Ang masaya lang sila sa ginagawa nila. Mga kaibigan, anong mga consequence niyan? Pananagutin ka ng Amerika? Kala niyo ba pwede bulahan dito? Ha? Kung si ano nga nun sino ba yun? Yung sa Panama? Yung ano rin doon?
yung ano tawag mo doon, narco-politician din nilang presidente nila noon, si Noriega. Asan ba si Noriega? Buhay pa, nakabilibid pa hanggang ngayon, di ba? Ano sabi ni Noriega noon? Mayabang din yun. Inangyari yung kay Noriega pagkatapos nung mapatalsik si Presidente Marcos, di ba? Sumunod si Noriega. Ano sabi ni Noriega? Ano? Sabi niya, kayo sabi nun sa Amerika. Hindi nyo magagawa sa akin yung ginawa nyo kay Marcos. Sabing ganon. Hindi ba nagawa? May nagawa eh. Anong panahon yun? Panahon na hindi pa kasing moderno ng mga technology ng Amerika ngayon compared noon. Kailan pa ba nawala si Marcos at si Noriega? 80s din yun eh. Sabihin mo, 87 siya. 97, 2007, 70. More than 30 years na eh. Isipin mo, gaano ka moderno, yun ay nakita natin. Doon sa Iraqi general, di ba? Na tinira ng missile. Mga kaibigan. Huwag kayong magyabang. Wala kayo ipagyayabang. Ito si Roque. Mga kaibigan. Ako'y natatawa na lang dito eh. Hindi nababasa yung... Kasi ito sinasabi niya, iniinsulto niya, that's a very wild suggestion. Bakit niya sinasabi yun? Kasi apelyido nun wild eh. Di ba? Iniinsulto niya. Akala mo kung sino itong baboy, ano na to? Mantika na ito? Mga kaibigan. Ganyan dinidescribe yung proposed legislation. Ano sabi niya? Ni Roque, nito si Mantika Roque, nanitiwala daw siya na ang US government will consider the importance of the Philippines in its own national interest. Bakit ngayon sinasabi mo yan? Ito yung sinasabi ko, di ba? Kukonsider yung national interest. Kukonsider nila yan. Kung kinukonsider ninyo yung kanilang security. Hindi. Akala nyo ba sa ginawa ninyong pagpapapasok sa China, pakikipag-lips to lips nyo sa China? Akala nyo ba mga mamamayang Pilipino lang ang inilagay nyo sa panganib? Ano tawag mo dyan sa mga communication sa facilities na pinalalagay nyo dyan sa mga kampo ng Armed Forces of the Philippines? Mga kaibigan, pinatatayuan ninyo ng mga property yung mga property na nasa coastline natin, yung airport sa Cavite, Manila Bay, lahat na Subic, di ba? Puro inchik na, hanggang Puga Island. Ano tawag mo dyan? Mga kaibigan, kinukonsider daw yung importansya ng national interest ng Pilipinas. Iko-consider daw ng Amerika. Ito ang sinasabi natin. Sa Amerika, alam niyo itong nagpanukala ng batas na ito. Ano to Democrat. Kalaban nito ng partido ni President Trump. Pero, ito yung sinasabi natin dati. Ang Amerika, sa Amerika, may sarili silang policy.
na kahit sino ang presidente, kaya yan ay Republican, kaya yan ay Democrat, wala yung pakialam sa Pentagon. Ang Pentagon ang namamahala sa seguridad. Hindi lang ng Amerika dahil iba na ang sitwasyon ngayon eh. Ang Amerika ang pinagtitiwalaan ng mga bansang kaalyado na magbibigay ng proteksyon para pangalagaan ang katahimikan, seguridad ng mga bansa sakaling may mga demonyong babangong kamukha ng China. Na magsasapanganib sa interes ng mga bansang yan. Mga kaibigan, sa Amerika, pagdating sa policy, hindi pwedeng, baka akala nyo pwedeng impluwensyahan ng presidente yan. Hindi pwede. Si Marcos noon eh. Kaibigan ni Reagan eh. Ano si Reagan? Republican. Sino mga nagpasimuno para mapatalsik si Pangulong Marcos? Di ba Democrats din? Wala yung ano dyan. Sinasabi ko nga sa inyo, tayo lang ang hindi nakakaintindi. Simpleng bagay hindi maintindihan ng Pilipino. Kaya tayo puro siraulo. Ang kasama ng supporter ni Presidente Duterte, puro baliw. Mga buwang. Akala nila ganun lang yun. Mambuli ka, okay lang. Kita mo, pinagsasara na yung mga Facebook nyo. At nagbanta yung Facebook, sige. Hindi namin kayo titigilan. Di ba? Hindi pa ba napapansin? Paliit na ng paliit ang daigdig ng kasalukuyang administrasyon. Isolated na. Ayaw nilang maintindihan ng pangkaraniwan tao kung ano mga ibig sabihin, ano mga ibig ipahiwatig ng mga ganitong hakbang laban sa Pilipinas. Tamo, natataranta ngayon yung AFP. Nagmamakaawa sa Facebook, ibalik daw yung kanilang kwan. May mga may mga listahan na tinanggal eh. Yung ilan, bababasa natin mamaya eh. Tuloy natin to. Sabi ni Mantika Roque, hindi natin pinanghihimasukan ang mga soberenyang bansa. Tamo, hindi pa rin naiintindihan? O ayaw nilang ipaintindi? Kung gusto nilang gawin, gawin nila yan. Pero kampante nga tayo, sa tingin ko, kinikilala naman ng Estados Unidos ang halaga ng Pilipinas sa pagiging partner niya pagdating din sa mga usapin ng national security ng Estados Unidos mismo. Tingnan mo, sinungaling ito. Niloloko yung sarili. Ultimo sarili niya, loloko niya. Sino maniniwala sa inyo? Yung sinasabi nyo. Ano pinagsasabi mo? Malayo. Ang labo. Hindi mo naiintindihan ang sinasabi mo or ginagago mo. Kung gusto mo maging gago, huwag mo kami idamay. Huwag mo idamay yung tao. Dapat alam ng tao lugar niya eh. Tingnan mo. Yung sinasabi natin sa Amerika, maging sa ibang bansa, may politika rin sila eh. Diba? Ngayon nga, tindi ng politika sa Amerika eh. Pero, pagdating sa national interest, pambansang kapakanan, wala yung politika ron. Hindi katulad dito, pagkakampi sa politika, yan tingnan mo, magkakakampi, mga gago, di ba?
Lahat ng kagaguhan, sinusuportahan. Dito, ganon. Walang hiya. Dito, ang maraming politiko. Makatikim lang ng pwesto. Mabigyan lang ng pagkakataong makapagnakaw. Talagang ang bansa at mamamayan ibebenta. Mga kaibigan, ganyang kahayop ang mga nakaupo rito na politiko sa Pilipinas. Hindi katulad sa ibang bansa, okay, kung politika lang yan, walang pakialam sila. Away-away tayo, politika. Pagdating sa interes, isa lang interes nila. Ano ba yung ginagawa ng Pilipinas? Ay makakasama ito sa Amerika eh. Hindi lang sa Democrat, hindi lang sa Republican. Ganun ba? O sige. Tanggalan nyo ng pangil. Bunutan nyo ng ngipin yan para hindi makapangagat. Di ba? Ganyan yan. Para hindi maging panganib yan. Putulan nyo ng sungay. Ganyan sa Amerika. Singapore, natatandaan nyo ba? Yung nangyari kay Flor Contemplacion, binitay doon, di ba? Bago siya bitayin nung hatulan ng bitay. Nagkagulo rito, di ba? Pati ko natangay eh. Dahil sa damdamin ko eh. Dahil Pilipino. Pero pinagtawanan tayo. Pinagbabanatan tayo ng mga journalist sa buong Singapore. Bakit? Interest nila yun eh. Ano interest nila ron? Yung batas. Yung rule of law nila. Ang gusto natin, natangay tayo ng emosyon dahil hindi tayo sang-ayon na mabitay, gusto natin baguhin yung batas. Di ba? Mga kaibigan, pinagbabanatan tayo. Maging yan China, di ba ganyan yan? Lalo na China. Hayop namang, komunista yan eh. Mga kaibigan, ultimong balita ro sa kanila, nangyayari sa sarili nilang bansa, hindi mo pwedeng ilabas eh. Komunista yan eh. Kaya galit na galit sa Hong Kong, di ba? Kung ano yung batas nila ngayon sa China, yun ang pinatupad sa Hong Kong. Mabuti, pero ang mga tao ron, hahanga ka sa Hong Kong. Talagang hanggang sa kahuli-hulihan, hanggang ngayon, hanggat merong pagkakataon, talagang ipinaglalaban nila ang kanilang kapakanan. Sipin mo, pagkatapos nilang paghirapan ng matagal na panahon, paunlarin ang Hong Kong, papasukin ka ng komunista. Para pakialaman ang mga negosyo mo. Walang negosyo sa China na hindi kasosyo estado, na hindi sila kasali sa may-ari. Komunista sila eh. Kita mo itong lumahok sa construction na CCCC. Ano yan? 40% ng kapital niyan ay estado ng China, mga kaibigan. Pera ng gobyerno. Hayaan daw, sabi ni Mantika Roque, hayaan po nating gumulong ang proseso sa Estados Unidos. Pero isa lang po yan out of ilang hundreds of congressmen and congresswomen sa US Congress. Isa lang? Anong isa? Natatandaan ninyo, di ba, yung visa nila Bato? Ang bilis eh. Inamyendahan yung isang batas, ang bilis eh. Hindi naman katulad dito yan eh, masabi mo lang eh. Di ba? Lalo na kung seguridad ang pag-uusapan. Very sensitive ang Amerikano riyan.
Kita mo nga, napakabigat na kaso sa kanila yung espionage, di ba? Ayaw nila yan. Mabigat sa kanila. Treason naman talaga yun eh. Espionage eh. Yung parang ginagawa ng mga nasa military natin ngayon. Sila Delpin Lorenzana sa DND. Kung nasa Amerika yan, baka pinagdadampot na lahat yan eh. Mga kaibigan eh. Treason na yung ginagawa ninyo eh. Oh. Hindi mo pwedeng i-jeopardize yung security ng Amerika. Kasi ang security nila, ang ibig sabihin, security ng maraming bansa. Iyon ang papel ng Amerika na hindi mo pwedeng baguhin. Mumurahin mo lang, gusto mo mabago na. Ha? Paglalaruan mo, gaano ka ka-expert dyan? Hindi ka expert dyan. Di ba? Oh. Yun po ang sinasabi natin, mga kaibigan. Ito naman si Roque, sabi niya, kinakailangang aprubahan pa yan ng US Senate. Bakit? Ano kami, tanga? Alam, magkapareho lang naman halos ang proseso niyan eh. Kung may pagkakaiba man yan konti, pero hindi katulad dito yan. Ha? Kwarta rito ang legislation dito, pera-pera. Investigation dito, pera-pera. Lahat dito, pera-pera. Hindi baling ma-compromise ang security ng mamamayan at ng bansa basta may pera. Ganyan dito. Pero mo itulad dito yan. Alam namin nyo, huwag mo kaming masyado mo naman kaming ginagawang tanga. Abogado ka eh. Ang babaw mo naman eh. Presidential spokesman ka, pero mababaw ka, Roque. Ha? Oh. Tinatakban mo yung mensahe nung pangyayaring ito, itong ginagawang ito, na paghahain ng bill para ipatigil ang pondo. Tigil na lahat. Wala na. Diba? Kailangan nyo sumailalim kayo sa investigation, auditing. Anumang klase yan na auditing at investigation. Mga kaibigan, di ba dun sa requirements para i-lift o bawiin itong bill na ito. Sakaling maging batas na yan. Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Kapersi Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, May Pacquiao. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Nonoy Zuniga, nag-iimbita sa inyo na sumubaybay at makinig lagi sa Lapid Fire. Ito ang programang mapanuri, may tapang at napapanahong komentaryo. Dito tayo sa Lapid Fire. Tayo po ay magpapatuloy, mga kaibigan. Itong anak ni Gloria Macapagal Arroyo na si Deputy Majority Leader daw. Pampanga 2nd District Representative Mikey Mouse Arroyo. Pinalulutang. Bagay, matagal na nating iniisip ito di ba? Kasi sa mga kinikilos nitong nasa gobyerno, kaya namang ginagawa ng Amerika yung mga ganyan para mapanagot sila sa kasalanan nila. Kung sakasakali. Kasi kapag ka ang isang administrasyon
Marami kang kasalanan. Tingnan mo si Gloria, di ba? Oh. Anong nung malapit na bumaba si Gloria eh. Ano sabi ko noon? Nandun pa ako sa isang malaking himpilan. Ano sabi? Sabi natin. Sabi ko, kung ikaw sa ganitong klase ng administrasyon ang ginawa mo, sa administrasyon mo, katakot-takot ang corruption, di katakot-takot na atraso yan. Ano isipin mo? Araw-araw, ano nasa isip mo? Kapakanan ng bansa? Hindi. Ang iniisip na lang nitong mga ito, paano tayo bababa? Naligtas tayo. Hindi natin pagbabayaran ang mga ginawa natin. Di ba? Ang mga kasalanan natin. Sabi ko sa inyo, yung ginagawa ng Amerika, ano yan? Rule of law yan eh. Mga kaibigan, di ka tumupad sa mga kasunduan, may paglabag ka. Oh, international human rights. Nilabag mo yun eh. Yung consequence no. Kaya nga, nakikipag lips to lips sila sa China eh. Di ba sabi ni Presidente Duterte, doon sa mga militar, kayo, magkudeta kayo, sige. Tatawagin kong China. Sipin mo yun, mga kaibigan. Kung ano pumasok sa... Nagtataka nga ako, kunyari, may kampanya laban sa komunista. Eto bakit sinasabi yun ng congressman? Yung congressman, yung ba katulad dito sa atin, di ba, alam naman natin itong mga leftist na ito, ano yan, left-leaning nga di ba, leftist. Yung mga iba, yung mga party list, kung ano-anong organization, bayan muna, leftist sila. Communist ideology. Pero, bakit kasama sila doon sa requirement na kailangang ibigay na proteksyon ng gobyerno, patunayan ng gobyerno na may proteksyon at kabilang sila ron? Yung mga organized labor, di ba? Ganyan. Bakit? Kasi po, may batas pa tayo. Hindi mo pwedeng basta gawin yan. Igagawa mo idodrawing mo ng senaryo para isulong mo yung gusto mong mangyari. Hindi pwede yun. Sabi ko nga, dapat tayong lahat, especially ang gobyerno, maglalaro ka sa doon sa perimeter ng batas. Hindi ka pwedeng lumabas doon. Bakit kasama yun? Yun ang tanong natin, di ba? Bakit kasama pati yung proteksyon ng mga aktivista, mga ganyan, di ba? Bakit? Journalist, bakit? Lahat yan ay pinapayagan ang kalayaan sa ilalim ng ating saligang batas. Ngayon, pag hindi ka sumusunod sa batas, nakikita nila, paano itong mga taong ito? May batas kayo. Sana kung wala na kayong batas. Kasi sa ilalim ng ating saligang batas, wala nang bawal na ideology. Hindi katulad nung hindi pa yan ang mukhang may nasusunog Yung tawag dito, yung dati nating konstitusyon, labag sa batas yan. Although tayo, anti-communist tayo. Diba? Pero ang hindi nila mai-reconcile ito, anti-communist kayo. Kunyari, bakit kayo nakikipag-alyansa sa China?
Komunista nga yan eh. Saan ba umaasa ito mga ito? Di ba sa China rin? Kaya kita mo yung mga kaliwa rito, hindi naman nila kinakalaban ng China. Mga kaibigan. Di ba? Sinong naninindigan laban sa China? Yung hindi mga komunista. Yung mga pro-democracy na mamamayan. Rule of law ang importante. Kasi yung ginagawa nyo, hindi maintindihan eh. Ito, mga komunista, teroristaan niya ito. Sinasabi, terorista. Nilalagyan mo ng ibang pangalan eh. Ang totoo niyan, ang mga komunista sa Amerika, yung mga ganiyang ideology, yung ano dito, yung mga kilusan dito, ang alam ko, isinama yan ng mga terrorist din sa Amerika eh. Kaya lang, dito sa atin, kinikilala na yung ideology nila eh. Di ba? Sa ilalim ng ating batas. Wala ang pwedeng makulong dahil sa kanyang paniwala. Di ba? Mga kaibigan. Pero, hindi man sila makapanloko, di ba? Di sana marami na silang naakit. Sabi ko nga sa inyo, bakit hindi magtatagumpay ang komunismo sa Pilipinas? At bakit mas marami talagang ayaw niyan? Yung ideology nila. Sapagkat tayong mga Pilipino, kung tawagin nga tayo sa Asia, is the only Christian country in Asia. Di ba? Karamihan dito sa atin, majority rito, ang religious belief ay nakabatay sa Kristyanismo, mga kaibigan. So, wala sila maakit. Bakit? Bawal sa komunismo ang relihiyon. Nakita ninyo sa China, pinagpapapatay yung mga tao ro na nagre-relihiyon. May isang lugar nga dyan, di ba, ng mga Muslim. Nakamonitor sila talaga. Nire-restrict sila. Sinusundan sila ng mga pulis. Talagang, pagka may nangailangan ng balon-balunan, ng yung kidney. Kinakatay sila. Kukunin yung yung kanilang kidney. Ganun ang ginagawa doon sa China, mga kaibigan. Hindi pwede religion doon. Dahil sa kanila, ang religion ay lason. Ngayon, Kristiyano ka ba talaga? Ba't ka pumapayag? Di lalo kang hindi dapat pumayag na masakop tayo ng China. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, napakaraming paghuhugutan. Legality, tayo may-ari ng mga teritoryo na inaagaw ng China. Legally, anong basis ng legality? Ang basis nun yung ruling sa The Hague. Na kinikilala raw ngayon ni Presidente Duterte. Ngayon mo lang sinabi yan eh. Di ba? Dati binabaliwala mo yan, punitin mo pa. Di ba? Sabi, punitin ko pa yan eh. Pakain ko sa inyo yan eh. Yan papel lang yan eh. Papel lang daw yon, mga kaibigan. Ang tingin niya sa mga gumawa nun, yung mga nagdesisyon doon, naglaro lang. Hindi seryoso. Mga kaibigan, puro ganun eh. Ipakakain niya raw yun. Yung ruling, yung papel. Di ba? Yung mga salita niya nun, di ba? Hindi ko ma-enforce yan eh. Hindi mo naman sinabing enforce eh. Wala naman tinutukoy na enforcement eh. Ang pinakamahalaga ron, pinapaboran tayo ng mga bansa.
bilang may-ari ng mga teritoryong inaagaw sa atin. Madalit sabi, wala silang personality. Lumalabas na sila ay mga magnanakaw. Mga manlulupig. Mga kaibigan. Ninanakaw ang ating teritoryo. Pero wala sinasabing, hindi naman sinasabi sa iyo na enforce mo yan, ipatupad mo. Wala sinasabi sa iyo ganon. Anong ibig sabihin ng ruling? Manindigan ka ron. Di ka naman nanindigan dun eh. May mga speech pa nga eh. Probinsya raw tayo ng China. Probinsya nyo na lang kami. Kaya kita ninyo yung mga hayop na nagdala rito ng produkto na Manila, province of China. Di ba? Kunyari, padideport. No, Yorme, napadeport mo na ba? Yung 2 inchik na inuli nyo. Tsaka pasara mo rin yung pogo dyan sa may malapit sa Escolta. Sa Savory. Kung totohanan. Wala eh. Hindi naman totoo eh. Di ba? Si Yorme. Ngayon, mga kaibigan, ito, balikan natin si Mikey Mouse Arroyo. Meron siyang panukala, pinalulutang na ipagpaliban ng 2022 national elections, presidential election ito eh. Dahil daw sa COVID pandemic. Dito, ang daming nagiging scientist, mga kaibigan. Si Ahan Chen dun sa DENR, di ba? Si Yorme, naging scientist ito eh. Isipin mo yung mga scientist, mga kaibigan, talagang nagsasaliksik yun eh. Hanggang sa mapatunayan nila ang mga kahulugan ng dolomite na nakapipinsala, panganib. Tapos sasabihin lang nila na maganda. Isipin mo yung contra science. Nagkapera lang. Isipin mo, sino kayo? Maganda lang, sasabihin. Maganda sa mata eh. Tourist attraction. Ang layo naman yan. Hindi naman yun ang pinag-uusapan eh. Ang pinag-uusapan, yan ba'y makabubuti o makakasama? Unang-una, hindi yan kasama. Yan dolomite na yan na tinambak dyan. Anumang pagtatambak, hindi kasama sa sinasabing mandamos na iginawad ng Korte Suprema. Ang sinasabi doon ay clean up at saka rehabilitation na ginamit naman nilang basihan para makakuha ng pondo 42 billion pesos na gagamitin sa clean up at sa rehabilitation. Saan mo dinala? Nagtamba kayo ng dyan para magmukhang malinis. Di ba? Yung area na yun, magmumukhang malinis. Pero ano nangyari? Lahat ng babala, nung una pa lang, na nabistong ginagawa nila yan, sinabi na yan, aanurin yan, iwawas out yan. Di ba? Umuulan pa lang, nangyayari na. Tapos yung pinagkunan nila ng dolomite, pinisala rin nila yung kalikasan doon. At magdidemanda nga raw yung lalawigan ng Cebu. Ngayon, sabi naman itong si Pampanga Mikey Mouse Arroyo. Ano sabi niya? Hiniling niya sa COMELEC kasi
pinadalo yung mga opisyal ng COMELEC, deliberation ng budget ngayon eh. Puro iba-ibang mga tanggapan yan, di ba? Para sa 2021 budget. Oh. Eh sinabi niya na, kung may plano ba kayong plan B? Para sa nalalapit na presidential election, if the health crisis persists even by 22, huwag mo naintindihin yun, hindi mo na problema yun, Mikey. Kasi kahit walang pandemic, may mga pag-aaral ang eleksyon. Minomonitor naman yan, pinag-aaralan. Yung turnout ng eleksyon. Halimbawa, gaano karami, ilang porsyento ang bumoto ngayong eleksyon as against sa total number of registered voters. Di ba meron ganun mga pag-aaral? Halimbawa, may sinasabi, may pagkakataon ng eleksyon, ng turnout ng election is 40%. Karaniwan na mga pagka nag 50%, 60%, ang laki na niyan eh. Mga kaibigan, yung total number ng botante. Halimbawa lang ito 50 milyon ang botante halimbawa. Hindi lahat yung bumoboto. Di ba? May mga election in the past. Meron nga matamlay eh. Naging 30-40% ang nagiging turnout lang ng eleksyon. Sa mga tuwid, kahit walang pandemya, ang tao, kung ayaw bumoto, hindi boboto. Di ba? Kaya nga, maraming nagtataka sa resulta ng botohan. Konti ang bumoto minsan. Pag kinuwenta mo yung bilang nung balota, malaki dun sa mas malaki kaysa sa bilang ng mga bumoto. Hindi po proportionate. Kaya nabubuko dayaan eh. Di ba? Halimbawa, sa presintong ito, ang report is, halimbawa, may 1,000 botante sa isang presinto. Ang bumoto lang 30%, di 300, di ba? Ang bumoto lang sa isang presinto. Tapos sa resulta ng bilangan ng boto 50%, 500 ang binilang na botante. Di kagaguhang malaki na, di ba? Mga kaibigan, ganun. Kaya nabubuko yung dayaan. Kaya huwag kayong magmarunong. Alam naman namin ang pakay nyo riyan eh. Talagang meron ng ina-anticipate na ang mga posibleng hakbang na pwedeng gawin. Di ba? Ng kasalukuyang administrasyon, mga kaibigan, para maiwasan nila na mapanagot sila sa kasalanan nila. Ano-ano mga pinaghahandaan nila? Siyempre, unang-una na kung sino magiging kandidato nila para sa 2022 election. Isa pa lang yun. Gagawa tayo ng maraming kandidato para bumasag ng boto sa kalaban. Ano pa? Ituloy natin ang hanggang 2022. 2021 muna, next year. Pahabain muna natin yung state of calamity dahil sa pandemic para walang makaporma. Bawasan natin yung media. Ayan, gumawa tayo ng fake accounts ulit. Kamukha nung ginawa natin yung nakaraang eleksyon. Mga fake account. Ayan na.
nabubo ko na. Naku, naloko na. Revolutionary government. Wala. Ayaw ng tao. Ha? Oh. Baka biglang sumama sa kanila yung armed forces kahit binigyan na natin ng pera ito. Di ba? Ano pa natitira natin? Natitira natin, kung tutuloy natin ang eleksyon, baka malabong manalo itong mga papalit sa akin. Di ba? Papalit kay Tatay Digong nyo. Di ba? Mga kaibigan. Ano mangyayari? Aba, i-discarril natin ang eleksyon. Di ba? Huwag nating ipatuloy. Sabihin natin, pandemic, baka magkasakit kayo. Ayan. Yan na po yun eh. Yan yung mga iniisip na dati na ho yan. Hindi lang ho yan sa administrasyon nyo. Sa nanay mo rin, Mikey Mouse Arroyo. Nanay mo. Binalak yan. Di ba binalanghiyangan yung nung tanggalin si Erap, ang sabi ni Gloria, hindi na siya tatakbo, di ba? Sipi mo, 2 taon lang si Erap eh. Oh, yung 4 na taon, nasa likop ni Gloria eh. Di ba? Oh, sabi niya, hindi na siya tatakbo. Totoo ba? Kaya ito nanay nito, tsaka si Duterte, bagay na bagay eh. Magkaibigan eh. Mga kaibigan. Oh, bagay na bagay magkasama itong dalawang ito. Yung binabalak niyong Noel, comedy na ngayon yan. Yun lamang sinasabi ng congresswoman na pinail niyang bill, baka may kasunod pa yan. Ito. Tayo, dahil nga kinikilala pa rin kaalyado ng Amerika ang Pilipinas. Kaya, ano man ang mangyari, nalalabag sa mga kasunduan, sa mga commitment, mga kaibigan, hindi papayagan ng Amerika yan. Magtatangka kayo. Pero, yung consequence is another story. Di ba? Oh. Yung no election, ano na yan, proposal na yan, is one thing. Ha? Pero yung consequence is another thing. Gago. Comedy na yan, mga kaibigan. Ako'y natatawa dito eh. Alam niyo ba itong damuhong itong si Mikey Arroyo nung araw? Nung presidente nanay nito? Nagkaroon ng bar dyan, sa Makapagal. Ang pangalan, Mikey's. Diba? Naku po. Lahat ng gustong magnanakaw, makapagnakaw, mabigyan ng pwesto, doon pumupunta sa Mikey's. Gagastos ka ron. Mag-i-establishing shot ka kay Mikey. Si Mikey naman parang luko-luko. May katok itong konti eh. May something itong batang ito nun eh. Isipin mo, magpiprivilege speech daw sa Congress. Akalain mo, ano yung restaurant yun eh. Mga kumakain. Kumain kami ron eh. Para makita namin ng mga pagmumuka kung sino yung mga nandun eh. Akalain mo. Anong ginawa? Ayun, may caller tayo. Pakiano mo. Sa New York yan, nakikita ko. Alam mo, na-tsempohan namin ang ginagawa ni Mikey Arroyo. Naglalakad ng parut-paritong ingay-ingay. Nagbabasa ng speech. Yung parang nasa bahay lang nila. Yung lakad ng parut-parito, hawak-hawak yung binabasang speech. Nagyayabang. Puta, naida na, mga kaibigan.
sabi ni Mickey Mouse, kaya Mickey Mouse dapat ang pangalan nito, Kengkoy. The earliest time a vaccine for COVID may become available to the public. O ano kaugnayan nun sa eleksyon? Sige nga. Explain. Kung may COVID, wala nang eleksyon. Sabi ko nga sa inyo, yung pagboto, nasa tao yan. Pero, yung pangunahan mo, hindi pwede yun. Bakit? Nasa batas yan. Very specific yan sa batas. Kung kailan ginaganap ang presidential election. Hindi pwedeng amyendahan ng Congress yan. Dahil yan ay nasa saligang batas natin, mga kaibigan. Nakatakda yan sa saligang batas. Yung iniisip mo, isang malaking kagaguhan. Kaya ang sabi sa'yo ni Bud Eli ay ito. Kung ano po nakikita nyo sa akin? Asa ba yun? Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Yan ang masasabi ni Soriano. Alam niyo ito si Bud Eli. Ano ba yan? Yan ba si Bud Eli? Babae ba yan o lalaki ba yan? Ano ba yan? Pareho ba ni Rockway yan? Tanong natin sa kanya. Baka akala nyo nagpaparatang ako. Diba? Mahirap na yun eh. Ito, tanungin nyo. Kung ano po nakikita nyo sa akin sa harap? Hindi yan. Asan ba yun? Ang gulo kasi, hindi ko... Ito, Ano ba ako talaga? Lalaki ba ako talaga? Oo. Kung tignan ko, lalaki naman ako. Bakit ang gusto ko, lalaki rin? Kita ninyo, mga kaibigan. Ulitin natin. Hindi ako marunong magsinungaling eh. At saka magsasalta ako ng walang ebidensya. Ito. Ano ba ako talaga? Lalaki ba ako talaga? Oo. Kung tignan ko, lalaki naman ako. Bakit ang gusto ko, lalaki rin? Kung ano po nakikita nyo sa akin sa harap ng camera, yung ginang makikita nyo sa akin sa pang-araw-araw na buhay. Talaga pong gumagamit ako ng salitang gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Nagpapatawa lang tayo. Kasi natatawa ako dito kay Mikey Mouse Arroyo mga kaibigan. Noon nawala na sa pwesto, sarado na yung bar. Nakulungan nanay niya. Tapos isipin mo, ang publiko naniwala pa, may naniwala pa ron. Walang iya talaga nanay nito di ba? Naglagay dito sa leg ng ng brace. Hindi naman totoong may sakit. Buti hindi na paparusahan niya. Bagay, ang parusa naman hindi naman sa atin manggagaling yan di ba? Papasyahan din yan. Pasasaan ba yan, mga kaibigan? Alam nyo nalalaman ng itaas yan kung kailan dapat tsaka kung ano. Di ba? I've been doing my share of reading about this pandemic. Share na raw yun. Yung pagbabasa niya. Para bang utang na loob na nating mamamaya na siya ay nagbasa tungkol sa pandemic. And it seems that, assuming for the sake of argument, that nothing goes wrong. The earliest that the vaccine will be available in our country for everybody may be September or October next year. Ayan. The thought, may ilig din ito sa thought, mga kaibigan. Alam niyo ba yan? The thought, sabi niya gano'n. Bakit ko naalala? Naalala ko ang hilig nito sa thought. Silang mag-ama. Di ba pag wala nun si Gloria, ginagawa nilang
ano yung ano ba tawag dito? Ginagawa nilang kasa yung Malacanang na silang mag-ama, ha, mga kaibigan. Oh, baka akala ninyo. Nag-iimbita ro ng mga starlet, di ba? Oh, tapos nilalamas nila. Sila mag-ama, di ba napabalita yan? Nagdidisco ron sa Malacanang pagkatapos pinaghahatian nila. Isang babae minsan dalawa sila ng tatay niya mga kaibigan Nagpapalitan sila lintik ng mga ang baho ng mga pagkatao nitong mga taong ito, no? Tapos ito mga maraming kasalanan sa dami pang dapat panagutan, hindi na panagot. Ito pa mga malalakas ang loob, ano? Makapalang muka talaga. Gusto pahabain yung kanilang kapangyarihan. Di lahat sila nandiyan pa rin, mga kaibigan. Anong sabi nito? Ni Mikey Mouse? Datot. Diyan ka mahilig sa tot. We will postpone the elections. Has that ever triggered in your mind? Tinanong niya yung Comelec. Yan ba'y hindi nyo naisip po, sumagi sa isip nyo na i-postpone natin ang eleksyon? Hindi po talaga, sabi nung Comelec. Because alam naman natin na that this is a constitutional mandate. Yung sinasabi ko At fixed. Kita mo na. Itong balitang mga ito, karamihan, sinisipi ko pero hindi ko na nababasa. Actual ko na lang binabasa pero nasabi ko na yung nakasulat dito, di ba? Fix yung nilagay. Sabi nung Comelec commissioner na si Abbas. Adding that the poll body has in fact already been planning about health and safety protocols. Yun. Yun ang pwede na lang gawin. Insofar as election day, we're looking at the idea of holding the elections not just in one day, but for 2 days para ma-regulate natin yung mga boboto. Sabi naman ni Director Bartolome Sino Cruz, ito naman mga ugok na ito sa Comelec, kung makapagsalita, akala mo totoo rin. Akala mo hindi dadayain ng eleksyon. Yung pa palang isa, di ba? Yung mga laging nasa isip na yan ng tao. Ito kaya ang susunod na eleksyon, ano na iniisip ng tao? Mandadaya. Di ba? Ano pa iniisip ng tao? Baka walang eleksyon. Di ba? Yan. Lahat ng yan Tapos ano pinagsasabi niyo mga hinduropot kayo? Some precincts will vote on the first day, some precincts will vote on the second day. Para maging makatotohanan, ano po. Bueno, mga kaibigan, bakit Kengkoy si Mikey? Pangalan niya Mikey Mouse Diba? Mickey Mouse. Tayo nung araw, meron naman tayo, di ba, Kengkoy parang ano yun? Mga cartoons, mga comedy, di ba? Na cartoons, di ba? Yung mga nakakatawang karakter. Meron tayo nung araw, naalala nyo ba si Kengkoy? Kengkoy, sa comics yun mga hindi na, yung mga kwan ngayon, hindi na nyo inabot yun. Wala nang comics ngayon may yung flat yung buhok niya, tapos may ganun dito. Parang dililaan ng aso. Ayan po mga kaibigan. Di po naalata ng media na may call centers ang mga digongs fanatics na nakatutok sa mga radio stations and social media
Yun o, akala nyo. Alam mo yan. Asa na nga pala yung kwan? Yung listahan ng mga, yung ilang listahan, ilan sa sinasabing, kwan, ginagamit, ng, kwan, ng mga, anong tawag dito? Yung gagamitin sa kampanya, ginagamit sa kampanya ni Sara Duterte, tsaka ni Presidente Duterte, merong merong listahan Hindi ko malaman kung nailagay dito o hindi. Nandun sa sa Messenger. Meron nagpadala sa atin. Sandali, babasahin ko lang yung ilang mga pangalan na tinanggal ng Facebook, mga kaibigan. Asan ba yun? Ito, pinadala ni Gerard Bugarin. Pero ito ay nasa dyaryo rin pangalan ng mga page Duterte Warriors. Ito yung mga tinanggal ng Facebook. Bongbong News Updates. Duterte 2016 Bohol. Duterte Administration. Duterte Worldwide Supporters. Kaya ginagamit Duterte lang para makinabang din si Sara, di ba? Good News TV. King of Lies. 360 News. Duterte Marcos Partner for Change. Yun. Ibig sabihin nun, Sara Marcos. Di ba? Bubu. PH News, OFW, Overseas Filipino Workers, Family Multipurpose Cooperative, Ratsada Pilipinas, Share Mo Kabayan, Everyone's Content, Viral TRND, Trend, 360, Dutertards, We Are Marcos Defenders, Mocha Uson Supporters, We Are Duterte Warriors, Inday Sara Duterte Supporters, OFW GME Milan Italy Chapters, Mayor Inday Sara Duterte Supporters. Pero ang pinakamatindi ho dyan, yung nadiskubre sa Pujian. Hayop po. Inchik mismo. Ang pinanggagalingan ng kampanya para sa Manchurian candidate. Kandidato ng administrasyon at saka ng China. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Sasabihin ko, kagabi meron akong sinabi, di ba? Tungkol sa gusto sana nating makatulong. Pero alam nyo, may mga tumawag sa atin na mga musician. Alam nyo, hanggang ngayon, walang tumulong sa kanila. Doon sa mga working musician na sinasabi natin. Yung mga nagtatrabaho talaga sa gabi, live. Yung mga tawag dyan, working, di ba? Musician. Parang yung mga nagtatrabaho gabi-gabi rin. Na pag walang kumita, medyo apektado ang kabuhayan, di ba? Naalala ko, kasi nakalimutan ko na rin Pero sila po ang most affected. Di ba na, ang balak nga sana natin kay Vice President. Kaso, inalam ko rin mukha mahirap. Kasi alam nyo, nag-iingat din sila Baka nga naman
magamit, tayo maganda layunin natin kasi wala naman tayong molestya, di ba? Maganda layunin natin, kaso hindi sapat ang magandang layunin, di ba? Para ika nga po magkaroon ng kabuluhan ang ating gagawin. O baka mapahiya pa tayo, di ba? Kasi nga hindi rin basta-basta. Ngayon, sa atin kasi wala ka naman maiisip ngayon. Hindi naman tayo pwedeng mag-show ngayon para magkaroon ng benefit, benefit show. Yung kikitain bibigay sa kanila, hindi natin magawa ngayon yun, di ba? Dahil dito sa pandemya. Yan namang mga internet, ewan ko, meron parang advisory ang Facebook ngayon. Parang ipinagbabawal na nila yung live concert, di ba? Sa Facebook, hindi natin alam, wala pang nakapagpapaliwanag nito, mga kaibigan. Wala rin, tsaka mahirap gawin yun di ba? Yung iba-iba kayo, wala namang kalatoy-latoy yun. Di ba kung ganon? Ngayon, ako, merong konti kasing na itabi, konti. Kung sino na lang ang gusto, itutulong na lang natin sa mga working musicians na nawalan ng hanap buhay. Gasino lang naman ang pwede nating itulong dyan, di ba? Dahil marami-rami rin yan. So tayo po ay mag-iipon muna ng pangalan ng mga yan kung ilan sila, di ba? Hindi naman lahat, kakilala ko Siyempre, unahin ko yung mga kakilala na natin, di ba? At alam nating apektado talaga. Yun ang uunahin nating tulungan. Yung aking konting naitatabi, yun kumbaga yun ang kuwang ko, maiaambag ko, di ba? Sa mga gustong tumulong, sa Lunes ko na lang sasabihin kung paano, hindi ba? Yun na lang ang tulungan na muna natin, saka na yung kay Vice President Leni Robredo, di ba? Pagka yung okay na lahat, gagawa tayo ng concert. Ngayon, uunahin ko na itong mga working musicians na kaibigan natin. Siguro mga 100 katao. Marami-rami na tayong matutulungan. Kung makakalikom tayo ng sosobra pa doon, gagawin natin, dadagdagan natin, di ba? Kaya, maggagawa muna kami ng listahan kung ilan yung mga tutulungan para malaman natin kung magkano abutin ang kailangan natin na erase na pondo. Bueno,